Ano at sino nga ba si Sara Duterte? Sa bidyong ito ay atin itong pag-uusapan. Handa na ba kayong makinig? Tara, simulan na natin. Si Sara Zimmerman Duterte ay kilala ring bilang Inday Sara. Siya ay isang politiko sa Pilipinas at kasalukuyang vice-presidente ng Pilipinas mula 2022. Anak siya ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Elizabeth Zimmerman. Ipinanganak si Inday Sara noong May 31, 1978 sa Davao City. Siya ang pangalawang anak ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating flight attendant na si Elizabeth Zimmerman. Si Inday Sara ay may mga kapatid mula sa parehong magulang at ito'y sina Paulo Duterte o Pulong, panganay sa magkakapatid, dating Vice Mayor ng Davao City at kasalukuyang kinatawan ng unang distrito ng Davao City sa Kongreso, at si Sebastian Duterte o Baste na kanilang bunso at kasalukuyang mayor ng Davao City. At si Inday Sara ay mayroon ding kapatid sa ama sa bago nitong partner na si Hanilit Avancenia, at ito'y si Veronica Duterte o Kitty kung tawagin nila, na lumaki sa Davao City at madalas makita sa pampublikong okasyon noong termino pa ng kanyang ama bilang Pangulo. Si Inday Sara ay kinasal kay Manasi Scarpio o Man Scarpio, isang abogado, noong 2007 sa Santuario de San Antonio sa Forbes Park, Makati, at nagkaroon silang mag-asawa ng tatlong anak na sina Micaela Maria Carpio o sa palayaw na Sharky, Mateo Lucas Carpio o Stingray, at Marco Digong Carpio o Stonefish. Si Stonefish ay isinilang noong March 2, 2017 sa Davao Doctors Hospital. Si VP Sara ay nag-aral ng elementarya sa San Pedro College Basic Education Department sa Davao City, at noong high school naman ay nag-aral siya sa Holy Cross of Davao College High School Department. Nagtapos ng college si Inday Sara sa San Pedro College noong 1999 sa kursong BS Respiratory, at pagkatapos mag-aral ng abogasya sa San Sebastian College Recoletos sa Maynila, si VP Sara ay nakapasa sa Philippine Bar Exam noong 2005. Bago pumasok sa politika, si Inday Sara ay maikli niyang isinabuhay ang pagiging abogado. Sumali siya sa Davao City Prosecutor's Office bilang legal volunteer at nagtrabaho rin siya sa kanyang sariling law office. At noong 2007, si Inday Sara ay tumakbo at nanalo bilang vice alkalde ng Davao City sa edad na 29 na taong gulang, kasama ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte bilang alkalde. Sa posisyong ito ay nakilala siya sa kanyang dedikasyon sa kapakanan ng mga Davaoenyo. Noong 2010 ay tumakbo at nanalo siya bilang alkalde ng Davao City at naging kauna-unahang babaeng alkalde ng lungsod. Sa panahong ito ay nakilala siya bilang isang matapang na leader, lalo na sa kontrobersyal na insidente noong 2011 kung saan sinuntok niya ang isang sheriff na hindi tumalima sa kanyang hiling na ipagpaliban ang isang demolisyon. At noong 2013 ay nagpahinga siya sa politiko, ngunit muling bumalik noong 2016 upang maging alkalde ng Davao City. At simula 2016 hanggang 2022 sa kanyang ikalawang termino bilang alkalde, inilunsad niya ang maraming proyekto para sa kapayapaan at kaayusan, kalusugan, edukasyon at kabuhayan sa Davao City. Pinangasiwaan niya ang lungsod sa gitna ng pandemya ng COVID-19. Itinatag niya ang Regional Political Party na hugpong ng pagbabago o HNP na nagkaroon ng malakas na impluwensya ng politika sa Mindanao at sa buong bansa. At taong 2022, si Inday Sara ay tumakbo bilang vice-presidente ng Pilipinas sa ilalim ng alyansa kasama si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tumakbo bilang Pangulo. Nanalo siya sa halala na may mahigit 32 milyong boto, ang pinakamataas na boto para sa isang vice-presidente sa kasaysayan ng Pilipinas, at nagsilbi rin bilang kalihim ng Department of Education o DepEd. Si VP Sara Duterte ay kilala sa kanyang
matapang at matibay na personalidad na madalas ihambing sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kanyang katapangan ay makikita sa iba't ibang aspeto ng kanyang buhay, pampolitika at personal. Sa kabila ng kaliwat kanang batikos at impeachment complaints laban sa kanya ay nananatili siyang matatag at hindi nag-aalangan sa pagsagot sa kanyang kritiko. Hindi siya natatakot makipagsagutan sa mga opisyal ng gobyerno kabilang ang mga kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si VP Sara ay kilala rin sa Iron Fist na leadership. Bilang alkalde ng Davao City, ipinatupad niya ang mahigpit na batas at polisiya upang mapanatili ang kaayusan sa lungsod. Si VP Sara ay hindi umaatras sa labanang politikal kahit na may lumalalim na hidwaan sa pagitan niya at ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay patuloy siyang lumalaban at ipinapahayag ang kanyang paninindigan. Patuloy niyang ipinagtatanggol ang sarili laban sa mga isyong ibinabato sa kanya kabilang na ang confidential funds controversy at ang umano'y pagbabanta niya kay Pangulong Marcos Jr. Sa kabila ng mga kontrobersya, nananatili siyang aktibo sa kanyang mga proyekto bilang Vice Presidente lalo na sa larangan ng edukasyon. Si VP Sara ay mahilig din sa motorsiklo at sumasali sa mga long rides, isang patunay ng kanyang pagiging palaban hindi lang sa politika kundi pati sa personal niyang buhay. Kilala rin siya sa kanyang prangka at diretsong pananalita kahit na ito ay maaaring magdulot ng kontrobersya. At noong February 5, 2025, 215 na mga mambabatas ang lumagda sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Kabilang sa mga unang pumirma si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, anak ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ang huling lumagda ay si House Speaker Martin Romualdez. Kinabukasan, February 6, 2025, karagdagang 25 na mga mambabatas na hindi nakadalo noong February 5 ang nagbigay ng kanilang perma na nagdala sa kabuuang bilang ng mga lumagda sa 240. Matapos ang butuhan sa mababang kapulungan, ang kaso ng impeachment ay isinumiti sa Senado para sa paglilitis. Gayunpaman, dahil natapat ito sa huling araw ng sesyon ng Senado, hindi agad na iproseso ang kaso. Sa kasalukuyan, wala pang itinakdang pitsa sa paglilitis sa Senado. Habang hinihintay ang paglilitis, patuloy na nagsisilbi si VP Sara Duterte sa kanyang posisyon. Ang Senado ay kinakailangan magtipon bilang isang impeachment court upang dinggin ang kaso at magpasya kung siya ay mapatalsik sa pwesto o hindi. At kung ano man na maging desisyon ng Senado sa impeachment complaint laban sa ating mahal na Vice Presidente Sara Duterte, ay manaig sana ang pagiging patas at makatarungan at batay sa ebidensya. Sa ganitong mga sitwasyon, dapat manaig ang rule of law at hindi ang pansariling interes ng mga politiko o partido. Ang impeachment ay isang seryosong proseso na may malaking epekto sa buong bansa. Ano man ang kahinatnan, dapat itong tanggapin ng may bukas na isip at higit sa lahat ang interes ng bayan ang dapat na manaig. At ang pinakamahalaga ay matiyak na ang gobyerno ay patuloy na gumagana para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino.